Sa loob ng barko ng Malayang Armada, nararamdaman ni Dorian na nagbabago ang kanyang lugar. Sunod-sunod ang mga araw ng pagsasanay at unti-unting kinikilala ng mga mandaragat ang kanyang matatag na presensya. Hinubog ng disiplina ng bagong mundo ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang determinasyon ang tunay na umaakit ng pansin. Pinagmamasdan ng mga opisyal ang kanyang kakayahang maunahan ng mga maniobra. Sa mga ehersisyo, gumagalaw siya ng may kahangahangang gun sa pagitan ng mga lubad at layag. Ang mga kasanayang ito ay nagpapaalala sa mga tradisyong pandagat ng mga unang ipinatapon na nagtatag ng Malayang Armada sa pamamagitan ng paghahalo ng kanilang kaalaman sa mga natutunan ng mga explorer mula sa kontinente. Ipinapakita ni Dorian na kaya niyang mamuno sa mga grupo ng mga batang recruit. Ipinamamahagi niya ang mga gawain ng may halos likas na katumpakan. Nanatiling kalmado ang kanyang tinig, ngunit bawat utos ay may taglay na natural na lakas. Napapansin ng mga nakatatanda ang umuusbong na awtoridad na ito, bihira sa isang mandaragat na bata pa at bakas pa ang galit sa loob. Isang araw, habang tinatawid ng barko ang isang lugar ng hindi mahulang mga agos, ipinagkatiwala sa kanya ng kapitan ang pagkoordina ng isang masalimuot na maniobra. Kailangang ayusin agad ang mga layag upang maiwasang mahayla patungo sa mga bahura. Nagpasya si Dorian ng walang pag-aatubili. Napatunayang tama ang kanyang hatol at nagpatuloy ang barko sa paglalayag ng walang aberya. Nagsimulang makita ng mga mandaragat sa kanya ang higit pa sa isang simpleng baguhan. Natagpuan nila sa kanyang mga kilos ang diwa ng mga unang pinuno ng Malayang Armada, yaong mga humarap sa kontinente at nakaligtas sa mga pag-atake ng coalition. Ang tahimik na pamana na ito ay nahahayag sa bawat galaw na kanyang ginagawa. Gayunman, sa likod ng pagtaas ng kanyang mga pananagutan, nananatiling binabagabag si Dorian ng kanyang layunin. Ang bago niyang awtoridad ay hindi nagdadala sa kanya ng anumang kasiyahan. Isa lamang itong paraan upang mapalapit sa hari ng mga pirata, ang kaaway na iniisip niyang nasa tuktok ng lahat ng pagdurusang bomb alot sa kanyang pagkabata. Bawat gabi, habang natutulog ang tripulante, umaakyat siya sa itaas na kubyerta. Tinititigan niya ang abot tanaw sa hanging panggabi, naghahanap sa dilim ng isang tanda ng barkong nais niyang harapin. Ang malawak na dagat ay tila nakikinig sa kanyang tahimik na puot na para bang alam na nito ang magiging wakas ng landas. Sa ganitong paraan isinilang ang pagkamulat ng magiging pinunong ito, hindi sa prestihiyo o sa kaluwalhatian, kundi sa malamig na determinasyon ng isang binatang itinutulak ng isang nakaraan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa dagat na ito na walang awa, unti-unti nang nagsimulang umikot ang kanyang pangalan sa hanay ng tripulante ng Malayang Armada.